Guys, don't forget to subscribe sa Tambay Boxing Analyst. Ito po mga lods, atin pong bigyan ng pansin ang laban na paparating na laban ni Israel Madribov at saka si Terence Crawford. Bago po yan ko sasabihin ko sa inyo sa mga importanteng sinasabi ni Jason Casimero tungkol po sa mga bagong boksingero ngayon na makalaban ng mga Japanese fighter. At bago po yan, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga bagong balitang boxing. Ayun po mga kaibigan, ito po si Brian Mendoza ay sinabi po nito na wag daw magpakampante ang mga tao, na madali lang talunin itong si Israel Madribov kay Terence Crawford. Itong daw si Terence Crawford mga kaibigan ay hindi po ito niya natural na timbang na 154 pounds. Galing po siya sa 147 pounds at makukuha po siya ng panglimang belt mga kaibigan. Panglima po na division. Yun po ang 154 na hawak ang WBC na hawak ni Israel Madribov. Kaya mga kaibigan ay kampante po ang mga tao na mga fans, boxing fans sa buong mundo na madali lang na laban. Hindi po madali yun dahil po mga kaibigan ay yung nakalaban po niya si Errol Spence ay pigang-piga na yun sa timbang na welterweight at saka kaya madaling na knockout ni Terence Crawford. At saka yun po ang sabi ni Brian Mendoza, siya po ay former interim WBC champion. Yan po sinabi na huwag daw magpakampante dahil mabilis po itong si Madribov. At saka isa pong natural na champion po. Dapat sana kung aakyat daw si Terence Crawford ay dadaan muna siya sa mga contender ng super welterweight. At hindi po si Brian Mendoza lang mga kaibigan ang nagsabi napakadelikado si Terence Crawford sa labanan na ito dahil po natural po na timbang si Madribov. Para naman sa aking mga opinion mga kaibigan, ang binabasihan ko lang po dito ang karamihan po mga kaibigan, hindi po naman yung boxing po mga kaibigan ay pautakan po yun. Posible kung natsambahan si Crawford na matamaan siya sa panga, baka sakali ay ma-knockout siya. Knockout lang po ang puhunan ni Madribov sa kanyang lakas po. Knockout lang mga kaibigan. Kasihan mo nga si Manny Pacquiao mga kaibigan, umabot pa ng 8th division na knockout pa niya ang kanyang mga nakalaban. Ang prediction ko lang po sa laban na ito mga kaibigan ay talagang mananalo rin dito si Crawford, pero ganun pa rin kung nandoon siya sa laban ni Shakur Stevenson at inaantok siya sa laban ni Shakur Stevenson, baka makarma siya dito. Siya naman ang napakaboring na maging laban dito dahil po hindi maging maingat dito si Crawford dito mga kaibigan. At sa aking palagay hindi po titira at hindi po makipagsabayan dito si Crawford. Ang nangyari dito ay parang Floyd Mayweather pa rin ang dating ditong si Crawford. Alam ko na ito mga kaibigan dahil mautak na boksingero itong si Crawford. Yan, kaya kung manalo man siya dito, hindi knockout po. Mga kaibigan, meron pong akong nakita doon na in-interview nila si Jason Casimero tungkol nga po sa bago niyang mga payo ngayon sa mga boksingero. Alam naman natin itong si Jason Casimero, isa rin ito sa naging coach ni si kapatid ito ni Quad Wallace. Kaya mga kaibigan ay dapat rin natin porihin ito. Isa rin ito sila na naging matagumpay sa larangan ng boxing dahil po ilang pong taon na ito hindi pa rin nakatikim na talo. Iba doon sa MP Promotion, ilang beses na sila natalo. Siyang Kahas, pangalawang beses, pangatlo na yata. At
itong si Jonas, pangalawang beses, at saka si, hindi ko na lang sasabihin mga kaibigan. Kaya nga masasabi natin na tayo mga boksingero, mga Pilipino, dapat lang itong si General Casimiro naging champion na itong world title, hindi naman ito maangas. Ngayon lang ito nag-aangas dahil po ang boxing po nga kayo mga kaibigan ay paangasan na para kasi sikat sa media, at isa po vlogger po sila. Itong si Casimiro, may vlog po sila, at para naman kumita rin, gumana rin ang kanilang YouTube channel. Kaya mga kaibigan, minsan rin hindi natin maiwasan na may pagkaangas rin ito sila dahil part ito sa kanilang YouTube channel. Kapati nga si Silver Boys, ginagamit itong si mga Casimiro Brothers. Hindi natin alam, magkaibigan lang pala ito sila. Ganun nga mga kaibigan, maintindihan natin ang takbo ng social media ngayon. Kaya ito nga po pala ang sinabi ni Casimiro, dapat ibahin natin ang style nitong mga Filipino boxing. Yung mga taktika nila dapat ibahin na, dahil nakukuha ng mga Hapon yung mga style, yung distance fight. Dapat dikitan na, parang si Casimiro na style, hindi masyadong malayo, dahil pagtitira kasi ang mga Pilipino, lalo na sa mga MP promotion, nasa malayo para palagi sila ititira, magpipint yun, banatan na yun agad ito nila sa body shot. Kaya pag na body shot yun, kaya masakit dahil salubong kaya pag sinalubong mo yan, tingnan mo naman yung mga laban taduran. Yung taduran, yung kalaban niya ay kukunti man lang ang panalo niyan, no? Pero pag nakita mo sa laban na yun, ay talagang lamang sana yung si taduran, dahil pagdating ng mga last round doon na knockout si taduran. Doon na marami talagang Pilipino na nadadali sa mga body shot ng mga Hapon. Dapat kahit na ba mayroon tayong tinatawag na yung si Manny Pacquiao noon, di ba? Grabe yung ensayo niya, tapos duguan pa siya pag lumalaban. At marami siyang mga laban na talagang warrior talaga sa ring. Itong ating mga bagong boxer ngayon, mga prospect natin na magiging world champion sana, malakas lang pero mahina ang mga bodiga. Siguro naman panahon na ngayon na talagang mga bodiga ng mga Pilipino talagang malabakal na, dahil ang bilis nitong mga Japanese fighter, ang bilis talaga, parang mga kaibigan hindi natin tayo makakaintindi sa kanilang mga bilis, dahil parang mayroong talagang tinuturok ito, dahil kapag andun talaga ang laban sa Japan ay talagang ang bilis talaga nila, parang nakapagdududa. Ang gawin nito mga kaibigan, posible talagang dapat nakababa yung isang kamay para pag sa body shot, tapos yung isa namang kaliwa, halimbawa pag orthodox ka, dapat andun yun sa mata ng kalaban. Kaya mga kaibigan, yung katulad kay Casimiro mga kaibigan, hindi alam ang nangyari kasi dito mga kaibigan. Halimbawa pag kaliwiti ka, hindi masyado ang ginagamit yung kanan, na dapat sana. Tingnan mo nga naman itong mga world champion, itong si Terence Crawford, kaliwiti yung Terence Crawford, pero ang nakapag-knockout rin ang kanyang kanan. Yan mga kaibigan. Dapat kung maging world champion ka, katulad ni Nonito Donaire, isa yung orthodox, pero si Donaire kaliwa yung malakas niya.
dapat bigyan ng training ng mga ganun ang ating mga bagong boksingero. Kasi kadalasan ngayon, halimbawa pag kaliwit kanan lang yan ang kaliwa rin ang malakas, yung kanan wala. Dapat tingnan mo nga si Casimero, kasi hindi ka ma-world champion kung hindi dalawa ang lakas mo. Yung dapat yung style ng mga world champion natin, kaliwat kanan malalakas. Iba naman kasi itong si Don Nietes, mga kaibigan, dahil kaya nga tinatawag itong ahas, dahil ito siya, malakas ang kanan niya pero matindi umilag. Dapat magiging kukunin natin si Don Nietes, maging trainer sa boxing, dahil baka nga, mga kaibigan, malaking tulong ito si Don Nietes, dahil sa buong karir ni Don Nietes, mga kaibigan, isa lang po ang tunay niyang palo, yung kay Iyuka. Ngunit yung isa niyang palo, bias yun talaga ang malupit na boxer, itong si Don Nietes. Nagkataon lang na talagang hindi umayaw na siya sa mga boksinger, sa mga pagbuboksing, dahil po sa matanda na rin, at saka ayaw na rin niyang labanan rin ng mga Pilipino boxer, magtuos ng Pinoy to Pinoy. Kaya ibinakanti na lang niya ang kanyang belt.